Okay, so good morning class. Ayan. Audible na ba? Hello? Yes po, sir. Audible po. Okay. Ayan. So for today class, we're gonna discuss the final topic no under the midterm examination. So ito yung last topic na naka-cover ng inyong midterm exam. So last time, ayun, so 'di ba nagkaroon tayo ng quiz about dun sa chapter 2. Yan. And napansin ko sa inyo, karamihan ay hindi natapos yung quiz So maraming ano. Ayan. So ah Ayan. So, kaya nakaset lang siya na so 'di ba, 2 hours lang yung quiz natin last time, So, gano'n lang yung ating time frame sa midterm exam, So, gano'n halos gano'n lang din naman yung problem, So, ibig sabihin kailangan alam niyo na yung oras or tantyahin niyo yung time niyo ng pagso-solve. Kasi ang kalaban niyo sa exam natin is yung ating time, So, hindi naman yung problem. Kasi madali lang naman yung mga problem dito sa numerical method, So, yung time lang ang kalaban. Kaya, 'pag ang advice ko sa inyo, so later on ipo-post ko yung ating, problem set, So 'pag try niyo muna i-solve yung problem set ng, kayo lang, orasan niyo yung sarili niyo. Kung sa exam natin meron tayong 5 problems, sa midterm exam, so hindi pa sure kung 5 yun, pero kung sakaling 5, so 'di ba we have 2 hours, para sagutan yun. So meron kayong 120 minutes. So, i-divide nyo ng 5. Kailangan each problem masagutan nyo ng 24 minutes. So, yun yung tingin kong lang sa inyo. Pag kasi sa ulo nyo na yung process, hindi na kayo mahihirapan sa pagsasolve ng ng ating problem. Okay, sige. So, later on, so ipapakita ko sa inyo yung PSET natin, which is one of the requirements for this subject. But for now, so we'll start with the discussion of the third topic. Okay? So, wait lang. Okay? So, kita nyo na ba yung screen lahat? Hello? Kita nyo na ba? Yes po, sir. Okay. Yan. So, yun nga. Sa third topic natin, will be linear algebraic equation. So, ito yung ating chapter number 3. So recap lang. So sa chapter 1, diniscuss natin yung significant figures and yung computation ng error at saka error estimates. So sa chapter 2, yung coverage ng quiz nyo last time, na-discuss natin yung finding the roots of an equation. So nandun yung, uh, di ba nahati siya sa dalawang part. Yung first part, diniscuss ko sa inyo yung graphical method. Tapos yung bracketing method. So under nung bracketing method, so we have two methods, yung ating bisection at saka false position method. Tapos yung part 2 nun is yung open method. So na-discuss ko sa inyo or na-introduce ko sa inyo yung limang method na involved sa open method. So di ba, we have the fixed point iteration. So we have the second method, we have the Newton-Raphson method and the modified second and modified Newton-Raphson. So bale yun yung nako-cover ng chapter 1 and chapter 2. For this chapter, ah siya ay linear algebraic equation. So yan, kung mapapansin nyo, ito yung parang basic algebra nyo. So linear equations ang i-discuss natin dito. So pag sinabi linear equation, so ito yung equation na ang exponent ay naka-raise sa 1 or nasa first degree. So tulad ng chapter 2, meron din tayo ditong dalawang method, ay dalawang part. Ayan. So sige. So after, kung mapapansin nyo, sa learning objectives niya, class, so we have, mapapansin nyo dito yung mga familiar terms. So i-discuss ulit natin dito yung ating Gauss elimination, tapos yung Gauss-Jordan elimination, i-discuss din natin. And next one is yung Gauss-Seidel and yung Jacobi iteration.
Ano, so kailangan ah, after nung ating module is ma-recall niyo siya. So take note ha, nagre-recall tayo kasi alam ko na ah, natakal niyo na rin siya dati. Ano, okay? And yung last na learning objective is ma-assess natin yung diagonal dominance ng ating system. So itatakal natin 'yan dun sa next PowerPoint pagkatapos nitong first part. Okay, so before we start with the discussion of the first method, so let's take a look about dito sa ano nga ba yung general formula or general form ng ating systems of linear equation. Ano? So sa system of linear equation, makikita nyo dito sa equation 3.1, 'di ba nasa form siya ng ax equals b. So makikita nyo dito. Ngayon, yung ating a, ij, ang sinisimbolize niyan ay yung ating kaya siya nandito sa form na to kasi kung naalala nyo, basta involved ang systems of linear equation, meron tayong involved na matrices dito or matrix. Ano? So, ang first step na aralin natin, i-recall natin, so paano nga ba tayo mag-convert ng systems of linear equation into the matrix form? So converting this one, so expressing equation 3.1 into equivalent matrix form, di ba we have this equation, ax equals b. So, paano siya ililipat? So, yan, tingnan natin tong example number 1. So, we have three equations, ito naka-highlight. We have three equations and three unknowns. So pag nilagay siya sa matrix form, 'di ba tandaan niyo naman, kinokopya lang natin yung coefficient nung ating mga unknowns and yun ang sinusulat natin dito sa matrix. For this one, we have three equation, three unknowns. So ibig sabihin we have 3 by 3 matrix. Ano? Tapos nandito sa kanan ay yung ating mga unknowns. Kasi nasa form siya, 'di ba, ng ating itong A, 'di ba, ito yung ating constants, ito yung ang X yung ating unknown, tapos yung B ay yung ating mismo mga sagot, itong 2, 7, and -5. So kung naalala nyo, 'di ba nung sa matrix dati, pagka minultiply nyo itong dalawa, itong ating A at saka itong ating X, so 'di ba paano nga tayo nagmo-multiply? So 'di ba we multiply the first row to the first column. So after niyan, yung ating mga second row dito sa first column. So pag dinistribute nyo yan, class, ito rin yung kakalabasan yan. Itong ating equation. Okay? So, di ba pwede siyang i-multiply kasi 3 by 1, ay 3 by 3 times 3 by 1. Same yung kanyang nasa loob. So, pwede siyang i-multiply. Okay, so ito yung kanyang matrix form. Ngayon, kailangan natin siyang malaman. Kailangan natin ding i-recall kung ano nga ba yung tinatawag na augmented matrix. So, paano ba siya dalhin sa augmented matrix? So, simple lang. Di ba nasa form siya ng ax equals b. So, so dito lagi mag-i-start yung problem natin dito sa direct method. So, kunwari may given tayong equation. So, kailangan isulat nyo siya into augmented matrix form. So, paano ba ginagawa yun? So, simple lang. Papalitan nyo lang yung x ng ating b. Ng ating b. So, ito yung magiging output niya. So, we have this one. So, ito yung ating tinatawag na augmented matrix form. Okay, so i-require ko to sa every problem na isosolve natin dito sa systems of linear equation. So, kailangan isusulat nyo na nakaganito. Okay? Ayan. So, before we start with the first direct method, so i-discuss lang natin ano ba yung two types ng ating or two categories ng ating numerical methods ng linear system. So mapapansin nyo, linear system. So yung ginawa natin class dati nung last time, nung chapter 2, ang diniscuss natin doon is naghahanap tayo ng solution ng non-linear system. So pag ang sinabing naghahanap tayo ng roots ng equation, so automatic
non-linear system or non-linear equation yung sinosolve natin. Bali ito yung counterpart lang nung chapter number 2. So we have two categories, 'di ba? So we have direct methods and the indirect methods. Ano yung direct methods, class? So yung direct methods, so siya yung ating tinatawag na solution based. So basically, ang method na to, nag-involve siya nung ating original matrix, and then yan, sino yung napindot lang mo yun? Napindot lang po, sir. Ah, ayan, sige. So sa direct methods, ang paano yung kanyang paano yung diskarte dito? 'Di ba may na-form tayo na augmented matrix. So sa direct method, ang ginagawa, so minomodify yung ating matrix na yon. So minamanipulate yung upper triangular, yung lower triangular na area niya, at saka yung diagonal hanggang mapunta na siya sa desired na system. So yun yung ating process. So basically itong direct method, obtain natin ay yung exact solution. Ano? So ano naman pag indirect method? So indirect method, katulad ng mga previously na discuss natin, we have the iteration method. So sa indirect method, siya yung gumagamit ng iteration to find the approximate solution. Ano? So this is done. Paano siya ginagawa? This is done with an initial vector. Nagse-select tayo ng initial vector. And then, pag sinabing initial vector, ito yung parang tinatawag nating initial estimate. Kung mas nasanay kayo sa term na yon, parang initial guess. And then, nagagawa tayo ng successive approximation, and then eventually nagko-converge. So ano nga pag sinabi pag nagko-converge? So mas lumalapit yung ating sagot as we go on with the iteration dun sa ating actual solution. Ano? So unlike sa direct method, so hindi natin alam kung kailan tayo titigil. So hindi natin alam yung number of operation na required ng ating iterative methods. Ano? Okay. So ito yung pinaka-family tree niya ng ating numerical solution of linear systems. So sa numerical solutions of linear system, so we have ito nga, di ba, we have the two classification. We have the direct methods and the indirect or iterative method. So under sa direct method, so we have, ito muna yung, ito included dito sa first part. We have the Gauss elimination method and the Gauss-Jordan elimination method. So ito sa direct method. So yung indirect, we have the Jacobi iteration and the Gauss-Seidel method. So let's first discuss, mag-focus muna tayo dito sa direct method. Or yung ating uh, direct solution. So paano ba siya ginagawa? Okay, so let's start with the first method with the Gauss elimination. So ano nga ba yung Gauss elimination? So yung Gauss elimination, class, siya yung method which is the most familiar method for solving a system of linear equation. So meron siyang two parts. So we have the elimination phase and we have the solution phase. So in this method, yung system of equation natin, class, is given in general form. So ano nga ba yung general form? Ang general form ng equation ay ito. Ito yung general form niyan. So gagawin nyo, i-manipulate nyo yung 'di ba, i-convert nyo muna siya sa isang augmented matrix, and then ang gagawin nyo, kumbaga parang i-manipulate nyo yung magpe-perform ka ng various operation. So i-discuss ko so ano yung mga pwedeng operation na gawin nyo sa matrix, and then after ma-simplify nyo siya doon sa pinaka-target output natin, ang mangyayari is gagamit tayo ng back substitution. So, ano ba yung other term sa Gauss elimination or Gaussian elimination? So, it is also known as the row reduction, no, method, or pag sinabing row reduction, siya yung algorithm ng linear algebra
na ginagamit for solving a system of linear equation. Kaya mapapansin nyo, 'di ba, since natakal niyo na to sa advanced math, and I know na natakal niyo na rin to during your high school days kasi included to sa included to sa ah, alam kong kasi nung high school din kami natakal din namin to kasi pag nagkaroon kayo ng basic or advanced algebra, so included tong Gauss elimination. So it is usually understood as a sequence of operation na pina-perform uh, on the corresponding matrix of coefficient. Okay? Sige. So wait lang, class. Okay. So, yan, balik tayo sa Okay. So ano nga ba yung mga operation na na-perform dito sa Gauss elimination? Ano? So meron tayong three operation na involved. Ano? So number one, we have we can swap two rows between the matrix. Number two, we can multiply a row by a non-zero number. So meaning kahit anong number, wag lang zero, pwede nating i-multiply sa any row dito sa matrix. And yung last operation na pwede natin gawin, so we can add a multiple of one row to another row. So yun yung tatlong pwede natin gawin na operation. So dito sa Gauss elimination, ano yung pinaka-target nating output? So ito bibigyan ko kayo ng dalawang step na kailangan yung gawin, no? So para hindi kayo mahirapan or maging pare-parehas yung gagawin nating step. So una yung target, kung makikita nyo, 'di ba ito yung pag nilista nyo yung ating augmented matrix, 'di ba meron kayong 9 na 9 na constants. Tapos meron kayong tatlong B, yung 1, 2 and 3. So ang first step diyan, gagawin yung 0, yung ating lower triangle. Ano yung lower triangle? So makikita nyo itong letter D, G at saka yung H. So yun yung ating lower triangle. So yung D, G, and H. So syempre, this one, uh, itong ating lower triangle, unahin nyo munang gawing 0, itong ating second row, itong first element ng second row, and then, itong second element ng ating first element pala ng ating third row, and then uh, yung ating second element ng third row. So pag na-zero nyo itong lower triangle, so paano siya maging zero? Para maging tayo, so dito natin siya i-relate sa first, kumbaga dito natin siya i-relate sa first row. So wala tayong babaguhin sa first row. So ang gagalawin lang natin, itong second and third row. So pag na-zero nyo na itong tatlong to, so yun yung first step pag na-zero nyo na itong tatlong to, ang next step dyan, gagawin nyo namang 1 yung diagonal. So ito na yung kakalabasan dyan. So magkakaroon tayo ng 1 dito sa diagonal. So pag na-reach na natin yung ganitong form, so yung lower triangle ay 0 na, itong sa baba, tapos yung diagonal ay 1, so pwede na kayong mag-end nung ating pagsisimplify ng matrix. So gagamit na tayo ng back substitution dito. Okay? So yun yung sa Gauss elimination. So ang target natin, ulitin ko lang ulit, ang first step,
gawing 0 yung lower triangle, tapos gawing 1 yung diagonal. And then, ayun, tapos na agad yung ating Gauss elimination. Okay, so we'll try example number 1. Ano? So solve for the values of x, y, and z. Ano? Using Gauss elimination. Okay, so how can we solve the this equation? So your first step, sabi ko nga, you'll write this into augmented matrix form. So convert lang siya into augmented matrix form. So we have this one. So convert ko lang siya into augmented matrix form. Okay? So ano nga yung first step? So gawing 0 itong 2. Tapos itong ating 3 dito sa baba gawing 0. Tapos itong negative 2. Okay? So sinong may idea class? So paano i-convert tong 2 into 0? So anong pwede kong gawing operation? Ayan. So sinong gustong sumagot? So paano magiging 0 tong 2? So gamit yung tatlong operation na pwedeng gawin. Si Michael. Ayan. Sir, try lang po. Bale, di ko po tanda yung yung apat po kanina. Pero ang tingin ko po ay yun pong ita-times po yung second row sa third row po. Tapos ipagkakross po siya para po makuha yung value po nung gagamitin po natin para i-times po si 2 at si 3 para maging 0 po yung sa second row. Ano yun? Hindi ko masyado na... Anong unang gagawin? I-multiply ko tong 2. Yung 2 po sa... Gagawin po Kasi yung di ba... naka-cross po. Ito ba? Itong negative 2 dito? Or ito munang gagawin natin 0. Itong 2 lang dito. So, paano siya magiging 0? Wait lang. So, dito muna tayo mag-focus. Ayan. Paano siya magiging, yan, may nag-raise na nga. Okay, sige. Try, Julius. Sir, try lang din po. Bali po, para pong gagawa po tayo ng equation. Oo, Bali po, yung row yung row 2 po is pwede po siyang i-minus sa 2 times row 1 po. Okay, so yung row number 2 ay i-minus mo dito sa row 1. Okay, so i-multiply mo yung row 1 saan? Sa 2 po. Okay, bali row 2 minus 2R1, tama ba? Yes po, sir. Okay, so ayan, so tama, pwede rin 'yun. Tama 'yun. So pwede niyong gawin or para mas madali niyo magets, yung row number 1 i-multiply niyo siya sa negative 2. So itong row number 1 sa negative 2 and then i-add niyo yung row number 2. Pero yung sinabi ni sino nga 'yun si Julius, ikaw nga Julius na sumagot. Yes po, sir. Ayan. So tama din yung sinabi ni Julius. So row number 2 minus 2R1. Okay. So yun yung So i-multiply nyo ng negative 2 itong first row and then you will add the second row. So ang kakalabasan niyan ay equal sa bagong value ng second row. So bali lahat ng value sa first row i-multiply nyo ng negative 2. So itong lalabas diyan. So tama 'yon. So magiging 0 to. So same lang dito sa row number 3. So para maging 0 tong row number 3, so dito nyo na lang din i-relate sa row number 1. So gagawin nyo, magmumultiply din kayo ng negative 3 dito sa row number 1 and then you will may mag-admit. Si JF. Ayun, so para maging 'di ba doon sa ginawa nating first operation, mazi-zero na tong 2. Syempre mababago din yung value ng 3 nung negative 1 at negative 2. Tapos next one, pag 0 na to, itong 3 naman ang isi-zero nyo. So para ma-zero tong 3, i-multiply nyo naman yung ating row 1 sa negative 3, then pag-a-add nyo siya. So ito yung lalabas dyan.
So negative 2R1 plus R2. Or pwede rin naman yung sinabi ni ano ni Julius na R2 row 2 minus 2R1. Ano? So ang lalabas diyan ay equal to R2. So kailangan makita ko to sa left side ng ating matrix. Ano? Ayan. Kaya mapapansin nyo, siya ay 0, nagbago yung buong value ng ating second row. So, naging 0 siya, naging 5, naging negative 3, naging negative 18. Ano? So, bakit nga? So, paano nangyari yun? So, di ba yung mangyayari sa taas ay magiging negative 2 to, tapos ito yung magiging positive 2. So, 2, magiging, di ba, positive 2 na to, tapos pag-a-addin nyo. So, 3 plus 2, 5 na. Kaya makikita nyo, 5 yan. Tapos itong nasa taas, pag binultiply mo sa negative 2, 'di ba negative 2 ang sagot, plus negative 1, kaya ang sagot diyan ay negative 3. So bakit naging negative 18 to? So 8 times negative 2 is negative 16. Ano, plus negative 2, we have negative 18. Ano, once na 0 na tong second row, itong 3 naman. So sabi ko, i-multiply nyo lang sa negative 3, yung row number 1 ulit. Ano? And then, makukuha nyo yung bagong row 3. Ano? So, bali, sa first step na sinabi ko sa inyo kanina, ang kailangan na lang natin gawing 0 ay itong 1. Ano? Before we convert the diagonal into 1, so kailangan 0 muna to. Okay? But, meron tayong mas mabilis na method para dito. Ano? So, ano yun? So, pwede nyong, kasi kung tutuusin, pwede nyong i-add yung simply yung ating row number 1 sa row number 3. Ano, para mag-0 na tong nasa ilalim. Pero, ang another thing, yung sabi ko nga, pwedeng iba-iba naman yung kalabasan ng inyong method dito. So, maaring yun ang gawin nyo or ano, yung iba ay pwedeng ganito yung gawin. So, may mas mabilis na way na pwede siyang gawin. So, tandaan nyo, para ma-maximize natin yung row operation, so pwede tayo mag-swap ng rows, ano, pwede tayo mag-multiply, and pwede tayo mag-add ng mga row. So, para magamit natin to, so swapping the two rows, pwede nating iswap yung row number 2, itong 0, 5, negative 3, and negative 18, sa row number 3. So, bakit? Kasi mapapansin nyo, 1 na yung nasa ilalim. Ano? So, pag pinagpalit nyo yung row 2 at saka row 3, so magiging 1 na yung, magkakaroon na tayo ng 1 dito sa diagonal. Ano? So, mas mapapabilis yung ating operation. So, yung isang way para maano, kumbaga kanya-kanyang diskarte yan. No, kung basta maparating niyo siya doon sa final form natin. Ano, so isaswap lang natin yung row number 2 sa row number 3. Di ito yung kakalabasan niyan. So interchanging row number 2 and row number 3, ito yung kakalabasan. So pinagpalit ko lang ha class yung row number 2 at saka row number 3. So naging ganito yan. Ano, bali yung ilalim is naging 5. So para ma-convert yung 5, simply gagawin nyo, mag-multiply lang kayo ng negative 5 dito sa row number 2. Ano, and then i-add nyo yung row 3. Ano, so mapapansin nyo, okay na tayo dun sa first step. Naging 0 na yung ating tatlong, yung lower triangle natin. Ano, tapos yung diagonal natin is almost done na kasi ang kulang na lang ay itong 57. Ano, so paano magiging ano ito, 1, yung 57? Sige nga, anong gagawin nyo? So paano magiging 1 tong 57? Hello? So any volunteer? Sir, dahil po nung 57x equals 57, Z po pala yun. Hindi, ibig sabihin ko paano siya magiging 1? Paano magiging 1 to? 57. Kasi 'di ba kailangan nating gawing 1 yung diagonal. So anong gagawin kong operation? Division po ba? Ay, sino 'yun? Sino nag-reason? Take note ha, ito yung pwede nyo gawing operation. Pwede kayo mag-swap ng 2 rows, pwede kayo mag-multiply ng row by a non-zero number, and pwede kayo mag-add ng ano, one row to another row. Ano, anong gagawin nyo? Paano magiging 1 to?
Sino may idea? Yan, si Mark. I-multiply po sa 1/57 po. Yung row number, Row number 3 po. ayun. So, tama. So, yung multiply, sa 1/57 ang row number 3. So, bakit pwede yun? Kasi, di ba, we can multiply a row by a non-zero number. So yung 1/57, it is considered as a non-zero number. So pwede yun. So pwede kayong mag-multiply ng 1/57 dito sa row number 3. So ito yung kakalabasan. Medyo lang to, typo lang to class. So hindi yan negative 1/57. So siya ay 1/57 na lang. Kaya ito yung magiging final form niya. Mapapansin nyo, itong dalawang 57 dito ay naging 1. So from this, na-attain na natin yung target nating equation or target nating matrix, I mean. So, 'di ba, meron tayong yung ating lower triangle ay 0 na, tapos yung diagonal nyo ay 1 na. So, once na reach itong gantong form, ang next step, you will convert this matrix into the equivalent system. So as you know, itong first column, itong 1, 0, 0, ang nire-represent niya ay yung ating x value. Tapos yung ating second column, itong negative 1, 1 at 0, yung ating y. And yung ating third column is yung ating z. And ito yung ating mga letter B, yung nasa right side. So pag nire-write nyo yan, so unahin natin yung first row. So we have x minus y plus z ay equal to 8. So yun yung ating equation number 1. Sa second row, we have y minus 12z equals negative 15. So meron tayong second equation. And lastly, yung ating sa pinaka-bottom, we have the value of z ay equal to 1. So dito sa Gauss elimination, lagi kayo magkakaroon ng value ng ating third unknown. Kasi minsan hindi siya x, y, and z. Minsan x sub 1, x sub 2, and x sub 3 ang given. So lagi kayo magkaka-value dito sa pinaka third row. So you will use the box substitution for this one. So we have the value of z equals 1. So substitute nyo siya dito sa second equation, ma-obtain nyo yung value ng y, which is negative 3. So pag may value na kayo ng y and may value na kayo ng z, so makukuha nyo na yung value ng x. And you will write this one as the final answer. So, pwedeng isulat nyo magkakabuhod. So, x equals 4, y equals negative 3, and z equals 1. So yun na lang ibabox nyo. Okay? So, ito sa tawag dito, sa Gauss elimination or Gaussian elimination. So, paano natin siya ma-check, class? So, paano natin ma-check? Kasi di ba pwede naman yung calculator sa exam nyo. So, you can do this one. So, di ba ito yung ating given. So, may checking din yan sa CalQ. Wait. Tuturo ko na rin sa inyo, para Pero syempre, hindi niyo naman pwedeng patamain na lang yung sagot. So nakikita niyo yung CalQ. Hello. Kita niyo ba yung input? Nag-type ako dito. Okay. So, paano tayo mag-checking? So you can write a mode para dun sa mga hindi kasyo. So applicable lang to sa 570, ito yung 570 ES. So pwede rin to sa 991 ES or sa 991 EX. So hindi ko lang sure dun sa ibang brand. Pero kung wala, try nyo rin to. So pag pindot nyo ng mode, hanapin nyo yung equation. So yung equation is nandito sa number 5. So pag pindot nyo dyan, pipili kayo, meron tayong 4 na pagpipilian. So yung number 1, di ba meron tayong ax plus by equals c. So ibig sabihin nito, ito ay dalawang equation lang. Parang x plus y equals z lang. Pero dito sa number 2, x plus y plus z ay equal dun sa unknown. So since we have 3 equations, so ito yung gagamitin natin. So i-discuss ko lang din yung 3 at 4. Yung 3 at 4, kapag ang given sa iyo ay nasa form ng x squared plus bx plus c,
Ano, ito yung parang equation ng mga parabola. Tapos yung ating number 4, kapag nasa form siya ng x cubed plus x squared plus x plus nung constant ay equal to 0. Ano, since ang ating kailangan, tatlong equation lang, yung A, B, yung x, y, and z, gagamitin natin yung 2. So, kumbaga, pag ulitin natin, ang gagamitin nyo ay mode, 5, and then 2. So, may lalabas kayo dito sa calcul na ganito, na A, B, C, and D. Ano? So, gagawin nyo, i-input nyo lang yung nasa equation. So, tingin na lang kayo dito sa augmented matrix para mas hindi nakakalito. So, ito lang i-input nyo sa calcul. So, type natin. Sa first row, unahin natin. So, meron tayong 1. We have negative 1. Tapos 1. Tapos 8. So, sa second row, we have 2. We have 3. We have negative 1. Tsaka negative 2. Okay, sa third row, meron 3, negative 2, negative 9, tsaka 9. So, once na kompleto nyo na yung input ng calculate ng mga value dito, so enter nyo lang. Okay? So, ang unang lalabas is yung value ng x. So, check natin. Ang value ng x ay 4. Tama. 4 siya. Yung una. Tapos, equal sign lang ulit. Lalabas sa value ng y ay negative 3. So ito yan. Part na to. And lastly, ang value ng last ng z ay equal to 1. So yan. So bali ito yan. So pwede nyo siyang gamitin for checking. So another thing na pwede nyo gawin. So pwede nyo namang inakuha yung value na 3. Pwede nyo i-substitute naman dito sa given equation. So kailangan nasa-satisfy niya itong tatlong to. So wag kayong titigil. Kunwari, na-substitute nyo siya dito sa equation number 1, automatic kasi tatama yan. Magiging 8 yan. Kasi mapapansin nyo, di ba ito yung pinanggalingan yan, yung x minus y plus c ay equal to 8. So kailangan nyo rin i-check dito sa dalawa para ma-make sure na tama. Okay? So yan. So guess nyo ba yung class? Gauss elimination. Nakasunod ba lahat? Aba. Okay, nakasunod. Okay, so let's proceed sa second method under ng ating linear ng ating direct method. So we have the Gauss-Jordan method. So ano naman yung Gauss-Jordan method? So this one is the refinement. Kapag sinabing refinement, mas ma-filter pa natin yung sagot dito sa sa ating Gaussian elimination. So ang tawag dito sa Gauss-Jordan ay reduced row echelon form. So 'di ba yung kanina ay row echelon, parang row echelon form lang. So dito is reduced row echelon. So yung ating Gaussian at Gauss-Jordan is very related talaga yung dalawa. So makikita niyo kung bakit. So makikita niyo sa left side yung ating row echelon. So ito yung ating Gaussian elimination. 'Di ba ang target natin is maging 0 lang yung ating lower triangle at maging 1 yung diagonal. Pero dito sa reduced row echelon form or ito yung ating Gauss-Jordan method, lahat pati yung ating upper triangle is i-convert na natin into 0. So kumbaga ang pinakamatitira na lang sa matrix ay yung ating diagonal, which is yung 1. And then yung makikita yung value dito sa gilid, yung alpha, beta at saka yung gamma, this will be the final answer na. So hindi niyo na kailangan gumamit ng back substitution. Ayan. So let's try to solve the same problem. Pero yun nga, sabi ko nga, kadugtong lang siya ng Gaussian elimination. So gagawin natin, so same siya ng first step, isusulat nyo rin sa augmented matrix form. Then i-convert nyo muna siya. So itong tatlong yung parang lang process na yun. So skip na natin kasi halos ito din yung ginawa. Hanggang ma-reach yung ating 'di ba tumigil na tayo dito kanina. So from this point, tumigil na tayo nung naging 0 na yung baba, yung ating lower triangle at saka yung diagonal. So from here,
So we will be converting the upper right hand triangle to 0 as well. Para ito na kasi Gauss Jordan. So i-convert natin itong -1, itong 1 at saka yung -12 sa baba. Ay dito sa second row. So kailangan maging 0 din siya. So paano natin gagawin 'yun? So simply unahin natin itong -1 dito. So madali siya maka-convert kasi pag-a-addin lang natin yung row number 1 sa row number 2. Yan. So row 2 plus row 1 will be equal to row 1. So ito yan. And ang next naman na isi-zero natin ay itong -11 at saka -12. Sige nga kayo. So paano nyo i-convert yung -11 at saka -12 into 0? So sinong pwedeng sumagot? So paano siya magiging 0? Itong -11 and -12. Si Julius. Sir, tatanong ko lang po. Pwede po bang bale yung row 3 po is i-times po siya sa 11 po para po makancel yung -11 plus 1. Tama yun. Okay, so bali i-multiply yung row number 3 sa 11 and then pag-a-add sila. Yun ba yun yung mo Julius Yes po, sir. Okay, so tama yun So i-multiply niyo yung row number 3 sa 11. So pwedeng gawin yung magkasama na. Kasi pag na-multiply niyo sa 11 yung row number 3, 'di ba? Mababago to. And pwede niyo na itong -12 para sa sunod na 'di ba? Pag nasulat niyo to, mababago yung ating row number 1. Hindi ang next diyan, i-multiply niyo naman sa 12 yung row number 3. And then pag-add niyo sila. Ayan. So makikita niyo dito, ito ang inuna dito is yung 12. Kumbaga yung 12, multiply siya sa row 3 and then in-add yung R2. So mapapansin nyo, yung 12 dito sa row number 3 row number 2 ay naging 0 na. Yan, so 0, 1, 0 na siya. Tapos sa row number 1, yan yung sinabi ni Julius, multiply nyo rin yung row number 3 ng 11 and then i-add nyo yung ating row number 1. Simply, makaka-cancel out yung 0 dito. So, ang matitirang value ay ito. So, parang siyang nasa form ng identity matrix na. And then yung ating sagot dito, ang matitira ay yung 4, -3, at saka yung 1. So, ito na yung ating final answer. No need to use the back substitution for this one. Okay? So, yan. So, itong example number 4, yan. So, kayo na lang yung mag-try later on, para practice nyo yung Gauss Jordan method. So we have example number 2 and saan ba yan? Yan, itong example number 2. So same lang siya ng example number 4 but different method. So try nyo na lang later. Okay? Yan. So that is the end of the direct method for the systems of linear equation. Yan. So may question ba so far? Nakakasunod ba yung iba? Hello? Yes po, sir. Sino ba nandito? Ito, sina Patricia. Dito ba sina Patricia? Yes po. Okay, si Lance. Yes po, sir. Okay. Sige. So, okay may magtanong kapag medyo may nakakalitong part. Okay, so we'll proceed dun sa ating second part. So, para matapos na rin yung ating coverage ng ating midterm. So, wait lang. So, discuss natin yung okay. So, i-discuss natin yung second part. Kung natapos natin yung direct method, so we will discuss yan. Recap lang.
So, di ba, discuss natin yung pag sinabing Gauss elimination, siya ay row echelon form. Pag Gauss Jordan, reduced row echelon form. Ano? So, bakit pa natin kailangan gawin yung indirect method? Ano yung kanyang pinaka-downside? Ano? So, sa direct method, may limitation din tayo na sinasabi. Ano? So, dito sa direct methods, once na yung solution natin ay na-obtain natin, so yung Gaussian elimination, hindi siya nag-offer ng method of refinement. So, ano yung nangyayari doon? So, yung lack of refinement, it can be a problem because as the previous section shows, yung ating Gaussian elimination, it is very sensitive to rounding error. Ano? So, dito sa indirect method, yes, so i-introduce ko na sa inyo. So, indirect methods are those method which uses iterations to find the approximate solution. So, this is done with an initial vector and then successive approximation. No? So, parang ano lang, yung tinakil natin ng chapter 2. So, unlike direct methods, so the number of operation na required dito is hindi natin alam in advance. Ano? So, malalaman nyo mamaya, kailan ba kayo magsa-stop ng iteration. Di ba kung naalala nyo, nung ating chapter 2, nakadepende tayo. Kunwari, ang may given sa problem, use 3 iterations. Pero dito, pag walang binigay na number of iteration pala doon sa chapter 2, so magbe-base kayo doon sa relative percent error. Ano? So, kailangan maging mas mababa doon. So, dito malalaman nyo kung kailan tayo titigil. Ano, later on, pag gumawa na tayo ng iteration. Okay? Yan. So, under sa indirect method, we have the Jacobi iteration and we have the Gauss-Seidel method. Ano? Itong dalawa. Okay? And, yan. So, bakit siya tinawag na Jacobi method? Ano, so unahin na natin yung Jacobi. So, pinangalan siya kay Carl Gustav Jacob Jacobi. Ano? Ayan. So, i-discuss ko sa inyo paano siya ginagawa. No, for example, use the Jacobi method to find the solution to the systems of linear equation. So, take note dito, hindi nyo na kailangan isipin kung paano titigil kasi sinabi na yung number of iteration dito. So, perform 7 iteration. Gamit itong tatlong equation. Ano? So paano ginagawa yung Jacobi method? So meron tayong dalawang method na pwedeng gawin. So gamit yung matrix, tapos gamit yung simple algebra. So ang ituturo ko na lang sa inyo. So para hindi kayo malito kasi baka yung iba sa inyo parang medyo nalilito pa sa matrix. So ang unang approach na ituturo ko na lang sa inyo is paano gamit nung ating algebra. Para mas medyo madali lang para sa inyo. So ano yung pwede nyong gawin? So, 'di ba meron tayong ito yung given nating equation. Itong tatlo. So ang una nyong gagawin, hahanapin nyo muna yung ating or iseset nyo muna or iseset nyo muna yung ating unknown in terms kunwari ang first step na gagawin nyo, itong ating x sub 1 o itong ating first equation, i-represent ko siya in terms of x sub 1. So, i-rewrite ko lang yung equation in terms of x sub 1. So, ito yan. Sinimplify ang equation. So, naging ganito. Okay? So, yung equation number 2, itong negative 3x sub 1, so, i-represent ko siya in terms naman ng x sub 2. So, rewrite nyo lang yung equation. So, ito na yung lalabas. Okay, so lastly sa third equation, i-represent ko siya in terms of x sub 3. So yan yung ating first step. So bali, ngayon, i-represent natin yung bawat equation. Yung first line ng equation in terms of x sub 1. So, mamanipulate nyo lang So, re-rearrange nyo lang yung term. Re-write nyo lang siya in terms of x sub 1, x sub 2, and x sub 3. So, may ma-obtain na kayong tatlong equation. Ng x sub 1, x sub 2, and x sub 3. Ngayon, ano yung first step? Since wala akong sinabi kung ano yung initial value, so, diba sabi ko nga dito sa ating indirect method, nagsiset tayo ng initial vector.
'Di ba 'pag sinabing vector ay parang set of points na rin, ano? So for this one, 'pag wala akong binanggit na initial value, ise-set niyo yung value into 0. Ano? So sa first iteration class, ise-set niyo yung value ng x sub 1, x sub 2, and x sub 3 sa 0. Makikita niyo ito. Sinet natin siya sa 0, yung tatlong value. So anong ibig sabihin ng x sub 1, 0? So ibig sabihin yan, ito yung value ng x sub 1. 'Di ba pag sinabing 0 ay wala pa tayong nagaganap na iteration. So ito yung ating initial value. Kaya mapapansin niyo dito, 'di ba ang hinahanap natin dito ay x sub 1 new, ano, sa first iteration. Kaya ang lalabas na sagot dito ay x sub 1, 1. So ibig sabihin ng x sub 1, 1, yun yung value ng x sub 1 after first iteration. Ano? So kaya x sub 1, 1. Kaya ito ay x sub 1, 0. For example, pag may nakasulat dyan, x sub 1, 6. So yun yung value ng x sub 1 after 6 iteration. Ano? Para hindi kayo malito. Yan. Since walang akong binigay na value, isa-substitute nyo yung 0 sa x sub 1, x sub 2, at x sub 3 dito sa first iteration. So, anong ginawa? So, dito ito lang papakita ko sa inyo para hindi kayo malito. Di ba, ang una nating isosolve is yung x sub 1. Ano? So, ang initial value ng ating x sub 2 at x sub 3 ay 0. So, papalitan nyo lang to ng 0. Tapos, papalitan nyo to ng 0. So, anong lalabas dyan? So, negative 1 plus 0. So, minus 0 all over 5. Ang sagot dyan ay negative 1/5. Ano? Kaya ito ay negative 1/5. So, same sa x sub 2. So, x sub 2, papalitan nyo din ng 0 to sa first iteration. Itong x sub 1, 0 yan. Ito ay 0. Ano? So, 2 plus 0, so minus 0, all over 9 ay 2 over 9. Ano? So, yun yung value ng x sub 2. Makikita nyo. So, kaya siya ay 2 over 9. Ano? So, same lang din sa x sub 3. So, 3 minus 0 plus 0. So, siya ay 3 over negative 7 or negative 3 over 7. Ano? So, after first iteration, you will obtain the value of x sub 1, 1. So, which is ito yung value ng, sa first iteration. X sub 2, 1, 2 over 9. At saka yung x sub 3, 1. Ano? Tapos negative 3 over 7. So, sa second iteration, so same process lang class. Ngayon nga lang, hindi na 0 yung gagamitin nyo. Ano? So, meron na tayong mga value. Meron tayong negative 1/5, meron na tayong 2 over 9, at saka negative 3 over 7. Ano? So, you will repeat the process until ma-reach nyo yung 7th iteration. No, so, sabi ko nga, ang gagawin nyo na lang, pwedeng kahit ang ipakita nyo sa problem ay yung first 2 iteration lang. Ano? Tapos yung the rest ay ipakita nyo na lang sa table. Ano? So, sa second iteration, nabago na yung value, hindi na 0. Yan. So, direct sub lang doon sa na-generate yung equation kanina. Nung first part, nung first step natin. Ano? So, ma-update ulit ang value ng ating x sub 1, x sub 2, and x sub 3. Mapapansin nyo, x sub 1, 2 na siya. So, ito na yung value na after second iteration. Ano? So, sa third iteration, kayo nang bahala. So, hindi ko na pinakita yung solution. So, itry nyo na lang later on. Ano? So, substitute nyo lang ulit to dito sa tatlong equation na to. So, may ma-obtain kayong bagong value na ulit ng x sub 1, x sub 2, and x sub 3. Ano? So, skip na natin. Ayan, fourth iteration until ma-reach natin yung part na to. Ano? So, ano yung mapapansin nyo sa table number 10.1? Mapapansin nyo, after 6 and 7th iteration, hindi na nagbago yung kanyang value. Ano, naging same lang, naging 0.186 sa 6th iteration. 7th iteration is naging ganun din. Walang pinagbago. Ano, so yun yung ano, doon parang siya yung nag-i-indicate na tapos na yung inyong titigil na kayo ng number of iteration. So, pag wala akong binigay na number of iteration, so pag kung kailan siya hindi magbabago na yung value, yun na yung pinaka-final answer. Ano? So, yun na yung ilalagay niyo dito. Na value ng x sub 1, x sub 2, and x sub 3. Ano? So, syempre, katulad ng sa Gaussian elimination,
you can check the answer here dito rin ano sa ating ano sa mode 5.2. So check natin kung same ang lalabas. Ano, so we have 5, -2, 3, tsaka -1. We have -3, 9, 1 at saka 2. So we have 2, -1, -7, tsaka 3. Ano, so pag in-equal sa inyo yan, so ang value ng unang x sub 1, 0.186. Ano, so same lang siya, 0.186. Naka-round off lang yan. Tapos yung ating y or yung x sub 2 is 0.331. Tapos yung sa ating x sub 3, negative 0.423 or ito ay negative 0.4227. Ano? So naka-round off lang. Okay? Ayun. So guess nyo ba tong ano class? Ating Jacobi method. May question ba kayo dito? Si Orlando. Ano yun, Orlando? Sir, question lang po, hanggang 3 decimal places po yung kailangan lang na parehas. Kasi, or lahat po. Ano, lahat yun, lahat ng value. Magpaparehas naman siya. Makikita nyo sa calcu pag ginawa nyo. Lahat ng value sa calculator. So, hindi siya pag tinry nyo, pag na-reach itong 6 iteration, yung laman ng calcu nyo, makikita nyo, hindi talaga siya magbabago. And kalimitan, ito ang nalabas naman dyan ay in the fractional form. Ano? So, mapapansin nyo, pag halos, same siya. Ano? Ayun. So, pag nagawa kayo Okay. pag nagawa kayo ng 8 iteration, so same pa rin ang lalabas, ito pa rin. Itong tatlong value. Ano, so doon niyo malalaman kung kailan kayo titigil, ano. Pero sa atin, ang gagamitin natin sa exam, katulad nung sa chapter 2, so we will use 4 decimal place, ano, for the kahit 4 decimal place yung ilagay niyo dun sa table at saka sa final answer. Ano? So dito ay 3 decimal place lang ginamit niya kaya puro ganito. Ano? Pero sa atin ay 4 decimal place. Okay? So question pa dito sa ano? Nakasunod ba yung iba sa Jacobi method? Hello? Sige nga, press 1 kung kung nakasunod kayo sa chat box. Okay, so yung iba, wala pang 20 to. Okay, ilan na ba? Okay, so wala namang question ano. So, we'll proceed sa last method under sa indirect method. Ano? So, ito yung ating Gauss Seidel method. So, itong Gauss Seidel, siya ay modification ng Jacobi method. Ano? So, bakit siya Gauss Seidel? Kasi dalawang tao yung nag-develop sa kanya. So, una si Carl Friedrich Gauss nung at saka si Philip Seidel. So yun yung nag-invent itong Gauss Seidel method. So paano siya na-modify yung Jacobi method? So makikita niyo dito sa ah, So sige, try natin i-solve yung ating previous problem. So sa example number 1. Yan. Nakulit na si Paul. So paano natin i-solve yung yung ating example number 2 gamit yung Gauss Seidel. So same problema sa problem number 1, ito pa rin 'yun. So ang first step, so syempre i-rewrite nyo pa rin siya in terms of i-represent nyo siya in terms of x sub 1, x sub 2, and x sub 3. So parang yung first step lang din kanina sa sa Jacobi method.
May nag-raise. Ay, okay, ang nag-send. Ano, so first step, ganun pa rin. Ano? So, x sub 1, x sub 2, at saka x sub 3, isusulat nyo siya in terms of ano. So, para nung process kanina. Ngayon, anong kaibahan niya? Ano? So, sa first iteration, so sabi dito, perform 5 iteration lang for this process. Hindi na 7. Ano? So, dahil wala akong binigay ng initial value nga, so ang gagawin nyo pa rin, iseset nyo pa rin ng 0 yung ating tatlong value. No, x sub 1, x sub 2, at x sub 3. Ano, iseset nyo pa rin siya sa 0. Ngayon, anong next step dyan? So, isa-substitute nyo ulit yung value ng 0 dito sa x sub 2 at saka x sub 3. Siyempre, ang kakalabasan niyan is negative 1/5 pa rin. Ano? So, anong kaibahan niya? So, or pwede nyo isulat ng negative 0.2. So, anong kaibahan nito ng ng ating Gauss Seidel? Ngayon, di ba may nakuha kayong negative 1/5? Ang gagawin nyo ngayon dito, i-update nyo na agad yung value ng ating x sub 1 dito. Di ba kanina, nung kinuha natin yung x sub 2, ang ginamit nating value ng x sub 1 ay 0 pa din. Di ba? Kaya naging 2/9 siya. So dito, i-update agad natin yung nakuha nating value ng negative 1/5 or negative 0.2 sa x sub 1. So sa first iteration, may nakuha agad tayo na initial value na negative 0.2. So sa halip na 0, yung ating negative 0.2 na yung gagamitin natin sa pagkuha ng x sub 2. Ano? So yung kaibahan niya sa Jacobi method, so before tayo gumamit ng bagong value, next iteration pa. So dito, as we get a new value, so gagamitin natin agad within the iteration process. So sa x sub 2, ang formula niya ay 1/9 plus 2 times 3x sub 1. So yung x sub 1, nakuha na natin na negative na 1/5. So substitute agad natin yan dito. Pero yung x sub 3, still 0 pa rin siya kasi hindi pa naman natin siya nakukuha. Ano? So pag kinuha yung lalabas dyan ay 0.1556. Ano? Ngayon may nakuha na kayong value ng x sub 2 after first iteration. Ngayon papalitan nyo agad yung 0, magiging 0.1556 na siya. Ano? So pag kinuha nyo yung x sub 3, ang formula niya, negative 1/7 times 3 minus 2x sub 1 plus x sub 2. So gagamitin nyo na value ng x sub 1 sa halip na 0 at saka dito sa x sub 2 sa halip na 0, yung mga na-obtain yung value. Ano? So negative 0.2, ito. At saka yung 0.1556. Ang lalabas nyo na sagot, negative 0.5079. Ano? So this will be your updated value of the three unknowns after first iteration. So, yan, nakikita. Ang same lang dyan, syempre, is itong x sub 1. Ano? Kasi initially ay 0 naman lahat. Mapansin nyo na bago yung value ng ating x sub 2 and x sub 3. And then you will repeat the process, ano, sa second iteration. Ano, using this 3 value, you will substitute this one dun sa second iteration and then update lang tayo ng update ng value agad. Ano, hindi na natin aantayin yung susunod na iteration bago natin palitan or gamitin. Ano, so papalitan natin agad. Yun yung kaibahan niya. So ito. Ay, wait lang. So sa second iteration, mapapansin nyo, yan, so negative 0.2 yung ating x sub 1, x sub 2 0.15, negative 0.5079 yung So papansin nyo sa x sub 1, ito yung ating equation, nakuha niya is 0.16698. So na-update na agad yung value ng x sub 1. So sa pag kinuha yung x sub 2, yan, pinilitan na agad natin yung value ng x sub 2 na red. So naging 0.16698 na siya. So sa halip na negative 0.2. So yun lang naman yung difference ng dalawang process. Kaya nga itong Gauss Seidel, this one is the refinement. Kaya mapansin nyo, sige, skip na natin yung process class. Hanggang ma-reach natin yung
fifth iteration. So as you can see dito sa sa ating Gauss Seidel, mas mabilis siyang method kumpara sa Jacobi kasi dito after fourth iteration, na-reach na natin yung ating final answer. Makikita nyo halos na lang. So pagpunta sa fifth iteration, the same siya. So we can conclude na ito na yung ating final answer. Kasi hindi na siya nagbago. So identical naman siya dun sa ating Jacobi method. Yun nga lang, ang difference niya is yung number of iteration. So mas mabilis na way itong Gauss Seidel kumpara dun sa Jacobi. Okay? Ayun. So dun lang. Yan. So itong sample problem number 1 class. So try to solve this on your own na lang. So hindi ko na gagawing sit work yan. So pag-practice nyo na lang yan later on. Yan. So that is the end of the indirect method for systems of linear equation. Ayan. And that will be the coverage of our topic nung ating midterm examination. So yung ating tatlong chapter. So bali na-discuss ko sa inyo today yung module 3.1 and module 3.2. Ayun, so yun lang naman. So bali next week, so we'll have a quiz here about sa chapter number 3. And then after nung week na yon, so 'di ba next week ay next week? So next week ay October na pala So October 6. October 6 na next week. So next week ay yung ating tawag doon. Ito may quiz tayo dito sa 13. So kasi originally ang schedule ng exam natin ay 9 to 15. So 9 to 15 ang exam natin kaso nga yun nga may kakaroon kami ng NatCon ng 12 to 14. October 12 to 14. So possible yung exam ay maging October 16 to 22. So yun yung ayan. So if ever na ma-move dyan, ma-move din yung pasahan ng inyong problem set. Ayun, so yung problem set nyo pala class, ayan, so ipopost ko. So 5 problem siya. Papakita ko sa inyo. Ayan, kita nyo ba class? Kita nyo ba? Hello? Kita po, sir. Kita po, sir. Ayan. So dito, problem set number 1. So syempre ang deadline yan is during our examination date. Okay? So syempre siya ay hindi pa naman alam yung schedule. Hindi pa ko pa alam kung Monday, Tuesday or baka Saturday or Sunday yung exam natin. Basta sa araw ng exam, hanggang sa araw na 'yon. So ito yung ating so 5 problems lang siya. So advice ko nga sa inyo, orasan niyo yung pagso-solve ng ating ditong ating problem. So orasan niyo yung pagso-solve ng ating So this will be done on the short bond paper. Kailangan sa short bond paper with a 1-inch margin. So 1 by 1. So visible siya class and yun. So magre-record din ako ng front page. Kung ano na lang din yung front page nyo dun sa other subject nyo, yun lang din ang gamitin nyo. So sa front page nakalagay dun yung ayun, yung ating lagyan yung section, tapos yung kung anong format, So mag-try din ako mag-send ng ginagamit ko na format ng front page. Pero yung ginagamit ko naman is color yung ginagamit ng ibang sa ibang subject nyo. So yun na rin yung nyo. Okay? So if ever may question kayo, dito gagamit din kayo ng short na graph paper. Dito. Kasi may graphically tayo. Graphing method at katulad ng sa quiz nyo, meron tayong ibig sabihin kasama ng short bond paper nyo is yung mga graphing paper. Yung ating graph paper. Okay? Ayan.
So until ano siya, until yung ating examination date. Ano? Sige, so ipo-post ko na lang siya later on dito. So if ever na gusto niyo na magpasa ng mas maaga, so pwede naman, ano? So pwede niyo naman siyang i-upload dito sa ating classroom and then i-submit niyo na lang sa akin sa sa faculty room. So take note ha, that will be uh, yung ating problem set is yung ating kung makikita nyo, wala pala dito yung ating yan, kung makikita nyo dito sa syllabus natin, saan ba yun? So, yung problem set natin is ito, 20%. Ano? So, yung ating activities na gagawin and exercises, so dito na patak yung mga quizzes natin. Ano? So, and then yung other activities pa natin na gagawin. So, 'di ba sabi ko, tuturuan ko kayo i-solve yung ating mga problem gamit yung Microsoft Excel. I think siguro after na lang ng midterm exam. So magkakaroon tayo ng mga activities doon, which is i-group ko kayo into tig-apat na members and then may gagawin kayo na activity gamit ang Excel siguro or MATLAB. Yan. So mapapansin nyo, so kung huwag kayong kabahan pag medyo mababa kayo sa exam, kasi meron tayo ditong kung maayos yung ipapasa nyo na activity at saka problem sets, so kayang-kaya niyong kumabol sa sa grade na sa passing grade, kahit patagilid kayo dito sa dalawang major exam. So wag lang nga kayo mahuhuli sa exam na syempre na nag-cheating kasi automatic 0% na yung inyong maalin dito sa major exam na to. Okay, so sa problem set, okay lang magtanungan kasi yun naman ay take home naman. So walang problema. Basta make sure na yung ginagaya yung sagot or 'di ba kalimitan mag-aantay kayo ng sagot ng iba. So kailangan ay alam nyo rin kung paano nangyari. Para pagdating ng exam, di alam nyo yung process. Okay? Ayun. Ayun. So yun lang naman class. So bali next week, yun yung last meeting natin before we proceed to our exam. So bali hindi pa nga sure kung second week or third week ng October. Sige. So yun lang class. So may tanong ba regarding sa ating Julius? Ano yung Julius? Sir, kaklarify ko lang po. Bale po, pag po nasa solution po tayo ng mga title po, hindi po kami mag-skip po ng decimal po. Bale sa table lang po kami for decimal po. Sa table kayo magpo 4 decimal place pero hindi pa rin kayo mag-round off doon. Hindi, ibig sabihin ko, di ba, ang ilalagay nyo lang sa table ay 4 na decimal place. Pero kailangan hindi kayo mag-round off sa calcu. Di ba, pag ginamit nyo yung value doon, ang mag-i-store kayo ng value sa calcu para hindi kayo mag-round off. So, ibig sabihin, kahit 4 decimal place lang isulat nyo, pero ang gagamitin nyo pa rin ay yung buong value. Guess nyo ba? Yung para lang hindi masyadong mahaba tingnan yung solution. So, gumamit kayo ng store. For example, nakakuha kayo ng medyo mahabang sagot. So, kung isusulat nyo lang sa table, yung 4 decimal place lang niya, tapos yung nakuha nyo sagot, i-store nyo siya sa calcu, and then, pag ginamit nyo yung value na yun, yung buong decimal place pa rin. Okay. Guess nyo ba, Julius? Opo, sir. Thank you po. Okay. Ayan, si Orlando may tanong din. Sir, sa exam po ay hanggang 2 iteration po lahat po ng method. Hindi, sa exam natin, I mean, yun yung kailangan lang pong ipakita. yung kailangan ipakita kahit dalawa lang, sa exam. Sa problem set po, kailangan po lahat. Sa problem set, hindi, kahit dito ay, wait lang. Baka sobrang haba. Titignan ko lang yung number of iteration. Ha?
Dito ay hindi, kahit ano lang, kahit yun na lang din, kahit dalawang iteration na lang din ang pakita niyo. Kasi nakita ko dito sa mga second method, halos 5 iterations yung gamit. Ano? Kasi para medyo mahaba talaga yan kung gagawin niyo lahat, papakita niyo yung solution, ano? So bale, make sure lang na tama yung ilalagay niyo sa table. Okay? Okay po, sir. Salamat. Ayan. So yung iba, may question ba? Okay, so I think wala na. Ano? So kung wala na, wait lang. Ah, ayan, so pinost ko na dito sa classroom niyo yung ating mga module, no? Pwede yung, yeah, so sabi ko may problem set, may mga problem, sample problem dyan na hindi ko na sinolve. Ano? So kayo nang bahala mag-solve later. Ano, para ma-practice nyo. Okay? So, nag-upload na ba sa classroom nyo? Sa GCR? Aba. Okay. Sige. So, yun lang. Ano, so see you next week, class. So, yung room natin, class, hindi ko pa rin masusure, no, kung FDC pa rin or dun sa ano. So, tatry ko na rin mag-consult kay Ma'am Joanne. Ano kasi mahirap. Kasi yung original room natin ay FDC 1. So, tinambakan na. Ano, so mahirap naman yung nangangapa tayo ng room, no? So, swerte lang kasi wala talagang dumating nung araw na yun. So, hindi tayo sure next week. Ano? Pero kung wala, pero parang okay naman dun sa room na yun, dun na lang ulit tayo. Ano? Kung sakaling wala. Okay? Pero try nyo muna na din sa FDC. Ano? Kung may available sa umaga. Ano? Para yeah, so tauhan nyo na agad, no? So paunahan pala talaga yung room dito dun sa ano. So tauhan nyo na agad para ma-secure natin yung room natin. Ano? Di kung wala, di i-update nyo ako. Hahanap din ako dito sa Yafa building. Okay? Sige. So yun lang. So pwede na tayo mag-leave ng mid class. Okay. See you next week. Salamat po, sir.